Settle down. We are about to start our regular session. Ladies and gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panlungsod is about to commence. Everyone, please rise. The first regular session of the 15th Sangguniang Panlungsod for the year 2026 is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Lidio A. Lopez Jr., Honorable Jennifer Spaiti Toledo, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Rio Fernicol H. Ronquillo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Mark Aris P. Luwansing, Honorable Joel D. Pua, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Ralph Michael H. Umali, Honorable Leonilo A. Katipon, Honorable Aris D. Macala, Honorable Windy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable Michael Gerard T. Morada. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request Councilor Lidio Lopez para pangunahan tayo sa dasal at pagkanta ng pambansang awit. Lagay po natin ang ating pong mga sarili sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po at nagkatipon-tipon po kami ngayong umaga upang pag-usapan po ang aming pong mga pag-uusapan po dito po sa aming session. At maraming salamat po sa biyayang binibigay mo po sa amin noong nagdaang taon at ngayon po 2026. Maraming patawarin po ninyo kami sa aming pong nagawang kasalanan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami petol sa gusto. Iyan mo kasi silang masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Lagay po natin ating pong kanakamay sa ating pong dibdib. Bayang mag-inig, parang silangan, alab na puso, sa dilim may buhay. Lupang inirang, do'y ka ng pagkiling, sa malulupi, di ka masisi, sa nagkatapunlok sa sino. Magandang umaga. Una, pagbati sa ating mga kasamang, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, sa ating po lahat ng mga kasamahan sa Sangguniang Panlungsod, sa ating po mga kababayan, at syempre sa ating po mga bisita. Nakikita ko ang ating mga kaibigan sa Federasyon ng Life Toda. Magandang umaga kay Kuya Badong at sa lahat ng mga opisyales. At sa inyo pong lahat, Happy New Year, Mr. Floor Leader. So, magandang umaga ho, 2026 sa atin ng lahat. Happy New Year. Ako ho'y mag-aabil ho ng privilege speech. Ako ho'y may dalawang topic. Unang topic, ito hong nababalita ho nating incoming fiesta ng Lusod na Lipad is coming January 20. Noong nakaraang buwan, nagkaroon na ho talaga ng hindi na mapigil natin ang mga magtitinda doon sa pamilihang bayan. Traditionally,
At talaga naman wala naman tayong magagawa kundi i-celebrate ang piyesta na matraffic pa rin. Ngayon this coming this coming piyesta, may mga kwan ng mga yabangan nights kung ano-ano activities. Ang akin lang sana ay mag-courtesy especially yung sa games and amusement at saka sa committee and laws, kung sino yung mga magpa-project na yan dahil may mga closure yan ng karsada. At sa closure ng karsada ay ito ay kailangan ipaalam sa komitiba ng laws at saka ng traffic. Ma-repair sana yung mga activities na yan, especially yung kung sino yung chairman ng piyesta, makipag-coordinate naman po para malagyan natin ng exemption o malagyan natin kung anong rota ang mga sasarahang karsada po dito sa lungsod ng Lipa. Yan naman yung nakalagay sa local government code po yan. Okay. Refer to the Committee on Laws and Traffic. Second Dito po, rin ang head ng piyesta natin, si Consel Merlo. si Consel Merlo Silva po ay naging parte yan ng kabahagi ng piyesta. Kami gusto rin namin maging chairman ng piyesta. Pero wala kaming magawa dahil yan naman ito sa executive. Ang ginawa ni paring Merlo, naunahan ako. Naglagay na ng bandarita suot saka mananayaw sa kanyang barong. Ako umorder na rin sa TikTok. Mr. Chairman, reaction lamang po. Tama ho si Consel Nilo, Paring Nilo, na yan ho ay sa local government code, yun ho closure na it's only the Sangguniang Panlungsod is the right or the authority na mag-aproba na isang closure, lalo na sa atin sa main road. Mr. Chair, bakit kinakailangan natin na i-privilege speech to? Bagamat, Mr. Chair, yun may alam noong sino man na alam ho nung sino mang namumuno dyan or mag-i-initiate na sila ay may katungkulan, Mr. Chair. If ever na hindi ho sila mag-initiate na mag-request sa ganyan for the passage of a resolution granting them na magkaroon ng closure, illegal yon, Mr. Chair. So, bakit kinakailangan nating sabihin pa sa kanila, Mr. Chair? For the reason na yun may ilang taon na ho ang piyesta since na ang nagkaroon tayo ng Local Government Code of 1991, ayun ho ay alam na ho mismo. At yun may bago sila magtayo diyan, ay napunta ho yan sa kaukulang ahensya, lalo na ho sa City Administrator's Office, sa engineering, sa CPDO, at alam ho nila ang proseso. Ngayon, Mr. Chair, ini-repair sa komite. Okay, maganda rin nga ho, na-repair. Kaya lang, hindi natin alam kung sino yun. Di ho, parang tayo maghahalikwat, mag-iimbestiga, ay wala pa naman. Ibig sabihin, Mr. Chair, hayaan na natin na sila. At kung hindi atin hong papagbayarin sila dahil may resolution din naman, may ordinansa rin naman ho tayo, Mr. Chair, na kapag sila ay nag-disobey doon sa atin ng ordinansa, may mga certain penalty, Mr. Chair. Yun yung idea ko lang. At akin lamang hong kuro-kuro na hindi pa naman ho, ibig sabihin, Mr. Chair, inikarapatan nila yung bakit tayo pa kinakailangan mag-initiate na, hoy, ay kayo kumuha sa amin ng ordinansa. Hoy, yan kinakailangan aprubahan namin. Hindi ko. Dapat mismong sila, Mr. Chair. Dahil kung gano'n ang mangyayari, ay every time na hindi pa mangyayari, atin ang pini-preempt, Mr. Chair. Yun ay idea lang, Mr. Chair. Tama na, maganda rin ang Yes, sir. In addition to a privilege speech of Consel Nilo Katipon at nagkomento naman si Consel Merlo Silva. Mr. Chair, before I start my privilege speech, Happy New Year! Sana bagong taon, bagong pag-asa at bagong buhay sa mga Lipeño at dito sa Consel. Ang gusto ko sanang pagtuunan ng pansin ay itong darating na kapestahan nga, although nakakasanal lahat ito, pero nakikita ko taon-taon ay ito'y piniprivilege ko. Itong naglalakihang perya natin dito sa San Sebastian at dito sa Sabang. Na okay naman, lahat naman ay kasama sa kultura na taon-taon hindi magpepesta since time immemorial,
ay sadyang ang Lipay na kilala na sa pag nagpe-fiesta ay malalaki at bongga ang mga peryahan. Ang nakakatakot lang dito, Mr. Chair, ay sa karamihan ng tao, nagkakameron ng beto-beto. Hindi ako marunong mag-beto-beto eh. Pero alam ko, sugal daw yun. Pero sa pagkakataong ito, ay nakikita ko, may mga bata rin pumapasok at tumataya na pakokonti. Sana naman ay mabagbigyan natin ito ng pansin at baka sa kamurahan ng edad ay matuto na agad magsugal. Okay lang yung rides, yung mga pinasusyot, kung ano-ano na may premyo. Pero yung sugal, dapat hindi makasama dito, Mr. Chair. Please, papasama ito sa committee ng Referato Games. Okay. Refer to the Committee on Games and Amusement and Peace and Order. Lead Committee, Committee on Games and Amusement. Dapat ho yan ay yung committee, ngayon linggong ito'y ma-committee hearing kasi next week ay part na ng Fiesta Committee. Yun ho, tama kayo kay Crucial Merlo, pero ito ang aking punto rito, kaya ako sila ginaganon. Like yung Yabangan Nights. Yun ho, Yabangan Nights, yun ay tradition ng since yan ay 1989. Yan ho, nagsimula niyan dito si Segi Umali. Yun ho, grupo ng Leo Peña, na kami na Crucial Merlo in 92. Naging parang attraction na rin ng fiesta. At dyan nga rin ho, mas maganda ho ang crowd diyan kaysa crowd sa plaza. Sa bayan ho yan 19. Disperas. Ang nangyari ho kasi dito ngayon, may mga proposal sila, may mga streamer na, may mga sasarahang karsada. Eh ngayon wala pa naman nag-a-apply sa atin. Baka pamaya, nakapaggayak sila, hindi naman inaprubahan ng Sangguniang Panlungsod, sayang yung gastusin nila. Kaya ako ina-aware ko ho sila na magkaroon ho ng, especially itong perya. Umiikot na yung Ferris wheel, wala pa hong special use permit para ho doon sa tax sa amusement nila dahil dito naman ho nasa ordinansa. Kaya ho sana doon sana committee ng napag-referan, makaari ho sana ngayong linggong ito maipatawag ho yung mga bagay na yan. So second committee, privilege speech po. Kanina ho, sinamahan ko ang live toda kay Mayor tungkol ho doon sa, ito'y tradition din na nangyari dito, na para naman ho yung live toda may hold doon sa asosasyon na 4,000 na tricycle franchising members, ay kailangan hong kumuha ng at least man lang certificate na pinatutunayan na yung tricycle driver o yung number na yon ay legit at saka yung owner ay legit din bago ipasok sa dito sa TMD for renewal of mayor's permit. Sabi sa akin ni Mayor, pare, yung naging problema natin diyan na overlook yung wala sa ordinansa, yung 50 pesos. So sa pamamagitan din ho ng chairman ng Committee on Laws at ng Public Utilities, baka ho ngayong araw na ito kasi nagre-renew na ho ngayon ng mga tao ay pila dahil kailangan hinihintay yung certification. Ang kailangan naman natin, mahirap namang i-announce na kung tama o mali yung ginagawa ng live toda, kaya ma-insert sana sa ordinansa yung fees na 50 pesos. Dati yan ay 150 pesos, nalalakihan yung mga member ko, ginawa na lang natin 50 pesos. Ito yung purpose po nito, ma-monitor talaga na yung number at saka yung owner ay pareho, legit at saka diyan ho sa mga yan, may nakikita rin nakakuha pero mga taga-ibang lugar, yan naman ho ay sinosurrender ho yung numbers dito ho sa LTFRB. So, ma-refer ho ito sa especially the Committee on Laws at saka Public Utilities para ho sa bagay na ito. Ito asap din sana dahil nakapila na ho mga tao para mag-rehistro, hindi ma-actionan ng TMD. Comment lang, Councilor Nilo, tsaka sa chairman ng kay Sir Badong. Yung ginagawa po noon kasi, parang iniipon na yung sa mga miyembro, tapos isang pasahan para hindi na kayo magsiksikan sa pila. Yung po ba ay nagagawa pa rin? Yun na rin yung order ni Mayor sa mga ito na pwede namang yung presidente lang ng Kwan para iisa na Kwan. So pero doon sa inspection sa engineering,
individual po yon para makita. So ayaw inspection na ng engineering hanggat wala yung certification ng LifeToda. LifeToda is a SEC naman ito registered. So kinilala ho ito nila at especially ng LTFRB at pag wala hong signature si Badong doon sa kawan, hindi rin natakbo ho yung mayor's permit nila. Okay. Sige, refer to the Committee on Public Utilities and Laws, Lead Committee, Committee on Public Utilities. Councilor Lidio? Magandang umaga po, kagalang-galang na presiding officer, sa ating pong mga kasama, magandang umaga po, sa ating pong mga bisita, sa Pangulaan po ng TODA, sa pangunguna po ni Kabadong Lunar, magandang umaga po. Unang-una po ay bumabati po ako ng isang maligayang bagong taon sa ating lahat at saka sa nanonood po sa ating Facebook at magandang buhay po at magandang umaga. Ang akin pong gustong talakayin sa umaga pong ito sa akin pong malayang pangusap ay tungkol po sa tulay po ng Sabang. Madalas po nating nakikita na malalaking truck ang dumadaan sa tulay na ito araw-araw. Ang truck na ito ay kung minsan ay may mabigat na karga, posibleng makasira ng tulay kung tuloy-tuloy ang pagdaan. Malaga po ang tulay ng Sabang dahil po ito ay isa sa pangunahing daan ng bayan ng Lipa. Pero kung patuloy po itong maapektuhan ng mabigat na mga dumadaan, magiging alanganin po ang kaligtasan ng publiko. Matatandaan po natin, kagalang-galang na presiding officer, na noon pong October 6, 2025, ay may tulay po sa Alcala, Cagayan, na babagsak. At isa sa mga dalihan ay ang madalas sa pagdaan ng mabigat na truck. Nangyayaring iyon ang isang malinaw na babala sa ating huwag baliwalain ang kalagayan ng mga tulay na madalas ng daanan ng truck dito sa ating lungsod. Kaya po nananawagan po ako sa kapulangang ito na mapadalan po ng sulat ang DPWH po at ang City Engineering na magsagawa po ng inspection sa kalagayan ng Sabang Bridge upang masiguro ito sa ligtas at matibay pa para malaman na rin kung kailangan ba na maglagay ng limitasyon bigat sa mga sasakyan maring dumaan at magsagawa sa kaukulang kumpuni. Ang layunin ko po, Mr. Chairman, ay mabisita po ito pong ating tulay ng Sabang para po mabisita kung pwede po pong dumaan ang malalaking truck po dito. At kung minsan po, sa madaling araw po ay nakakasalubong ko po ang mga 10-wheeler o 16-wheeler na ang karga po ay mga bakal at mga bato po. Sana po, Mr. Chairman, mapadalan po natin ng sulat ang DPWH, ang ating pong City Engineering, na ma-inspection po ang tulay po ng Sabang at sa dating mong Lunes ay mapag-report po dito sa ating kapulungan ang nasabi ko pong ahensya. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Maraming salamat. May we request the Secretariat to send a letter as mentioned by Councilor Lidio Lopez inviting the said department and agency at siguro bigay na rin natin yung topic para meron silang maisagot sa atin. Maraming salamat. Councilor Merlo. Any? Para may Vice Mayor, sa mga pagpalang umaga.
At sasamantalin ko ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa ating mga kababayan sa lungsod ng Lipa, sa ating Panginoon, na itong year 2025 ay naging mabunga para po sa lahat ng sa lahat po ng Lipeño. At pasalamat din po, Mr. Chair, dahil sa hindi ho tayo nagkaroon ng mga sakuna, catastrophe na nangyayari sa ibang bayan. At ako hinaniniwala na dahil sa ang mga Tagalipa ay may mabuting kalooban, ang mga Tagalipa ay malapit ho sa ating Panginoon Diyos. Kaya ho ang lungsod ng Lipa ay nananatili hong ligtas sa anuman hong sakuna. Ganun din, Mr. Chair, ngayon sana ng 2026, ang aking dalangin na sana patuloy ho ang kaunlaran ng lungsod ng Lipa, patuloy ho ang katahimikan, at nang sa ganun, Mr. Chair, ang ating mga kababayan ay patuloy na magtiwala sa pamunuan ng lungsod ng Lipa upang maabot natin ang tunay na pangarap natin sa lungsod ng Lipa. Kaya ho, sasamantalahin ko ito, pagbati ho sa ating mga kababayan ng isa hong maligayang bagong taon at sana ho patuloy tayong pagpalain ng buong may kapal, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat, Councilor Merlo Silva. Mr. Floor Leader, meron ba bang magpi-privilege? So wala na ho at going to do one Reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Minutes of December 9 and December 15. Akin hong iminumungkahi ng pagpaliban ng pagbasa ng minuto ng December 9 at December 15. Hindi, pagpapaliban lang po yung pagbasa at Dispense. consider ho nating aprubahan dahil ito naman nasa ating mga sa lamesa for approval, Mr. Chairman. Okay, may mungkahi si Councilor Nilo Katipon. Any second? Seconded by Councilor Ronquillo, Macala, Lopez, Luansing, Pua, Silva, and Lina. Hearing no objections, the motion is hereby approved. Business for the day. Wala bang mag-oral second reading? Wala kayong... Okay. Business for the day. Number 1 to 7. Annual budget for the year 2026 of the following: Barangay Antipolo del Norte, Barangay Halang, Bolbok, Inosloban, Talisay, Sangguniang Kabataan of Barangay Duhatan, and Sangguniang Kabataan of Barangay Anilaw. Items 1 to 7 refer to the Committee on Appropriations. Number 8, reclassification request from agricultural to residential use of Honorable Rio Fernicol Ronquillo for a property located at Barangay Talisay. Refer to the Committee on Land Use. Number 9, letter reply of Dr. Barry R. Chua regarding Resolution Number 386 entitled Resolution Appealing to the President of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., and concerned national agencies for the expansion of the coverage of the Senior Citizens Pension Program to benefit non-pension receiving senior citizens in the city of Lipa. For information. May we know kung ano ang laman ng sulat? Sinagot po tayo ng national government dun sa request sa pension. Pwede natin pabasa para malaman ng August body. Ito yung resolution na ipinasa natin para sa Malacanang noon na humingi tayo ng dagdag na pension galing sa national para sa mga senior. Sinagot po tayo. Ito, pababasa natin. Okay. Mr. Chair, on the letter dated December 12, 2025, addressed to Honorable Eric B. Africa through Honorable Michael Gerard T. Morada, the letter states that, Dear Mayor Africa, this has reference to Sangguniang Panlungsod Resolution Number 386, which was transmitted to the FO through the Office of the President. We acknowledge the LGU's commitment to improving the lives of the senior citizens through your request for additional allocation. However, we regret to inform you that there is no additional allocation of beneficiaries for calendar year 2025 per approved General Appropriations Act. Moreover, assistance for individual crisis situation or AICS
and Ayuda sa Kapos ang Kita Program or AKAP are separate programs with their own mandates, guidelines, and target beneficiaries. As such, these funds cannot be utilized to supplement or expand the Social Pension for Indigent Citizens Program, nor can be diverted to provide regular pension assistance to non-pensioner senior citizens. However, we remain committed to identifying and enhancing available support for senior citizens in accordance with existing policies and program requirements. We also encourage continued coordination with the local Social Welfare and Development Office to ensure that eligible seniors are properly assessed and referred to programs for which they may still qualify. Should there be concerns or clarifications, our project development officer, Ms. Stephanie Inhaines, can be reached at telephone number 0956-733-7143 or email at sainhaines@dswd.gov.ph. Thank you. Very truly yours, Barry R. Chua, Regional Director. Okay, maraming salamat. So siguro, binigyan tayo ng contact person, yung ating komitiba ng senior citizen. Pwede ka mag-reach out for any additional programs na pwede natin ibigay sa seniors ng lungsod ng Lipa. Pwede rin natin. Siguro, pwede tayong sumulat. Sige. Siguro, Mr. Chair, pwede natin maimbita by means of a resolution. Inviting. Sagutin na lang natin ang letter. Pwede rin. Formal Siguro. letter naman yung Oo. sagot nila eh. Kung pa sa ganun, pagdating ng session, pwede tayo. Everybody is open to ask questions regarding the Una, pension siguro, plan of senior citizens. papasalamat tayo na sinagot tayo. Pangalawa, imbitahan natin yung point person. Yes. Then, matanong na rin natin. Sige. Para sa senior citizen na Luzon, Dalipa. Okay, salamat. Number 10, copy furnished by Dr. Ariel G. Lescano, City Health Officer, of the Local Health Board resolutions for the year 2025 for information. Okay, nabigyan na rin ng kopya ang chairman ng komitiba ng health. Sige, mamaya. Okay, this is duly noted. Number 11, copy furnished of the Notice of Water Permit Application filed by City Homes Builders and Development, Inc. for deep well located at Barangay Adya. Refer to the Committee on Public Utilities. Inquiry lang, no? Yung marami tayong ni-refer sa public utilities na ganito. Meron na bang naumpisahan na hearing? Meron na kayong... Mr. Chair, wala pa. Naging busy tayo last year. Siguro ho, lahat patatawag natin within this week, Mr. Chair. Kung pa sa ganun, no, makita na rin natin kung gano ang atin hong tubig sa lungsod Dalipa. Kung ano ba ho nangyayari na, Mr. Chair. Okay. Wala tayong for third reading. So, other matters. Good morning, Mr. Presiding Officer. Before I deliver my intention, ay nais ko lang pong bumati ng isang manigong bagong taon at masaganang bagong taon sa bawat mamamayang Lipenyo. Lalo tigit sa ating mga kasamahan dito sa Sangguniang Panlunsod. Ano po, sa ating mga staff at lahat ng empleyado ng ating City Hall. Anyway, Mr. Chair, with the permission and being the chairman and still the chairman of Committee on the Land Use, I move that item number 8 in our business for the day be considered as urgent, Mr. Chair. Okay. What is item number 8? Can you read item number 8? Reclassification request from agricultural to residential use of Honorable beautiful Rio Per Nicole Ronquillo of the 1,200 square meters located at Barangay Talisay, Lipa City, Mr. Chair. So, For urgency. For urgency, Mr. Chair. There's a motion to consider urgent the said matter. Any second? Duly seconded. Matter is now considered as urgent. Seconded by the previous
Ano ba? Chairman? Ha? Assuming, Chairman. I just Mr. want to Chair. react do sa sinabi kanina ng aking kaibigan at ng aking kumparing Mike na he is still the chairman of Lanjos. Sadya naman siya. Ako lang umakto nung habang wala siya. Ay, kaya sa ngayon naman, nandyan na siya. You are the only one chairman of this committee. At nais kong pasalamatan ng ang naging May I recognize, Mr. Chairman? Yes. I'm just only nagtataka, bakit kailangan pa mag-statement ng gano'n na? So there is something wrong. The previous happened. Okay lang, medyo wala na tayo to continue, Mr. Chair. wala masyadong agenda kaya pinagkaya natin. Sige. I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Honorable Rio Nicole Moronquillo of the 1,200 square meters located at Barangay Talisay, and the same be approved for third and final reading, Mr. Chair. Jointly moved by Councilor Silva. Seconded by Councilor Bautista, Lat, Toledo, Manalo, Macala, Lopez, and hearing no objections, and Angeles. Hearing no objections, motion is hereby approved on third and final reading. Thank you, Mr. Chair. At isa naman yun. Maraming Thank you, Mr. salamat. Chair. 1 minute recess.
Na resume, Councilor Nilo Katipon. So, kami ho ay nagkaroon ng caucus sa loob at tawag ho diyan na executive session. Tama gayaw ko sa Senado. So, sa panukala ho ni Konsehal Merlo Silva at saka ho ni Konsehal Gali Angeles, ay napagkasundo ho namin, magbigay ho kami ng isang resolution upon the request of the Live Dalawa Tota yan, at saka ng Recommending the request of okay. Federation of Transport of Lipa City, Federal. Ito ho yung mga jeep naman na bumibiyahe sa atin mula Lipa at sa kung saan-saan sanga ng Chaong, Rosario, San Juan, Batangas City, Mataas sa Kahoy, Kalamba, Tanawan. So, upon the request po ng presidente ng federal, ng federasyon at ng presidente ng Live Tota, ay kami ho ay nagpapasa na isang resolution para hingin ang konsiderasyon ng ating punong lungsod na may include sa kanilang requirements sa mayor's permit ang mga sinasabing hiling ng ating dalawang federasyon para sa kagalingan ng mga membro ng kanilang federasyon. So, akin ho minumungkahi, Mr. Chairman, as urgent, Mr. Chairman. Okay, there's a motion to consider the said matter as urgent. Any second? Okay, duly seconded. The matter is now considered as urgent. So, ako ho'y nagpapasa sa resolution requesting the city mayor the request of the federal and the Live Tota to include in the requirements of mayor's permit to issue a certification to any members, the issuance of a certification to any members of their organization, Mr. Chair. Not necessarily their member kasi kahit na hindi may prangkisa at hindi membro, ini-issuehan naman nila, lumalapit din sa kanila. Yun pa. Kung ano man Para lang maliwanag. Basta ito ang ating ginawa ito upon the request ng kanilang mga asosasyon. So niliwanag naman natin nung kausap natin sila kanina. So any second to the motion for the said resolution, may we ask the Secretariat, ito ay dalawang separate na resolution. Seconded by Councilor Macala, Luwansing, Lina, Angeles, Lopez, Pua, Manalo, Lat, and jointly moved by Councilor Merlo Silva. For the record, Mr. Chairman, this is a brain of Council Merlo Silva and Council Gali Angeles, kaya ho nagkaroon ho ng napakagandahong pagkakaunawaan ang mga brainless na tulad namin. So, yun Okay, po. salamat. Hearing no objections, the motion is hereby approved. Councilor Spy. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, as the chairperson of the Committee on Accreditation, nandito po ang atin pong isa sa mga CSO member, ang JCI Lipa or Junior Chambers International Lipa, who is headed by President John De Castro. They would like to courtesy sa atin po dito sa Sangguniang Panlungsod para po makilala po natin ang iba po or ang bago na mga board of directors ng JCI Lipa, of which sila rin po ang ating mga nakakatulong sa iba't ibang mga community projects dito po sa lungsod ng Lipa at katuwang din po ng local government sa atin pong mga programa para po mailapit po natin ang mga programs and projects ng LGU sa atin pong mga kababayan. So would like to request the August body and to our Vice Mayor for the suspension of the rules to give way sa atin pong JCI Lipa to introduce themselves and to give us a short brief background of their plans po for the 2026 po, Mr. Chair. Okay, motion to suspend the rules. Duly seconded, rules suspended. Wini-welcome po natin ang ating mga officers ng JCI Lipa. Welcome po sa inyong Sangguniang Panlungsod.
So I'd like to call President John De Castro to give us a background regarding the JCI Lipa and plans for 2026. Kasama po niya ang iba pa po mga members ng JCI Lipa, of which siya na po magpapakilala. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ipakilala ko lang po ang sarili ko. Ako po si John Cornelius De Castro, ang President ng JCI Lipa for year 2026. At kami po sa JCI Lipa ay isang samahan ng mga kabataan ages 18 to 40 na naglalayong magbigay ng leadership development opportunities sa ating kabataan through various projects. Marami po tayong iba't ibang community projects, fundraising projects, kung saan nade-develop po ang leadership skills ng ating kabataan. So this year, focus po namin is business and entrepreneurship. So we are partnered with different schools, TTI, and we are here po to express our support, of course, to our city and to VM Morada. So sana po ay makapartner namin kayo sa ating mga proyekto this year. So sa mga nakaraang taon, meron din po tayong mga ilang proyekto na nakapartner po natin ang city government. Meron po tayong animal welfare program na naka-partner po natin ang City Vet, Grab a Job, partner po natin ang Peso. So sana po maka-partner namin kayo this year. So kasama ko po ngayon ang ilan sa aking miyembro, si Jella Katigbak, Ronnie Liviste, Paulo Landicho, and AJ De La Gente. And ayun lang po, sana po makapag-collaborate po tayo at we are here, full support po sa city government. Thank you. Maraming salamat. Question lang. Na-mention mo ang priority nyo ngayon ay entrepreneurship and business. In what specific way kaya kami pwede makatulong or yung collaboration na na-mention mo para lang mabigyan kami ng idea? So ano yung possible projects na pwede kaming makikollaborate at in what way kami makakatulong? Ang ngayon pong binubuo namin project is a project for sari-sari store owners. Gusto po natin magbigyan sila ng ma-upskill yung knowledge nila about business. Also, we have a project for senior high school students kung saan yung mga sinubmit nilang projects, kasi meron po sila mga project na business proposal. Pero nananatili po siyang business proposal. Gusto sana natin silang mabigyan ng chance magawa nila in actual para mo meron silang real world application ng mga sinasubmit nilang mga project. Ayun po, marami pa po kami mga parating na projects for business and entrepreneurship. So for further details, maybe we can collaborate po. Sige, like yung sa sari-sari store, kung tuturuan nyo sila, pwede kami mag-provide ng lugar, kunyari dito, kung parang seminar siguro yun. Pati yung ano nila ng business permit. Kasi yung mga sari-sari store, exempted yan. May threshold lang. Pag ang halaga ng benta nila hindi lalagpas ng 300,000 pababa, exempted sila sa mayor's permit fees. Yung iba, sa totoo lang, hindi nila alam or hindi nila alam kung paano mag-register. Kung dito nila gagawin, pwede na natin tulungan na rin mag-register pababa. Wala silang babayaran. So yung mga ganun way. Pwede. Maraming salamat. Sige, Councilor Merlo. Mr. President, good morning. Ako may idea during that time na ito naipasa ko na sa committee ni Konsehala yun yung pagtatayo ng Youth Entrepreneurship Council na kung saan ang mga kabataan ay bigyan ng pagkakataon na makapagnegosyo. But the problem is, doon sa inyo maganda at ako'y sama dyan. Kaya lang, papaano if ever na isang kabataan, estudyante, nalaman lahat kung ano at paano magkakaroon ng isang negosyo, how they start a business at paano kikita, gano'n. Ang problema ho lagi dyan, yung pondo. Hindi ho ang GCI ay open din para magpa-loan ng pondo. O pa sa gano'n, kahit anong utak ng bata, kahit anong galing ng isang kabataan sa larangan ng negosyo, through your help, through the effort ng JCI, ay
hindi rin mangyayari. Mawawalan din, hindi rin magpo-prosper without capitalization. So, ano ho ang programa ng GCI when it comes to capitalization? Usually po, marami po kaming sponsors and marami pong fundraising activities yung JCI Lipa kung saan ang na-raise na funds po ay napupunta sa community project. Then yung community project po usually may pondo na po siya. And then yun po ang ginagamit natin para i-execute itong mga project na to. So, ibig sabihin no, once ng isang kabataan na naturuan nyo, natuto, at na-identified kung ano ang negosyo, so, minakalaan kayo na fundings para dyan. Usually po, bago po namin gawin yung project, nakapag-fundraising na po kami Ayun. para sa proyektong... For purpose. Apo. Ayun. At ako'y sama ko dyan, katulad niya sinabi ng ating Vice Mayor, siguro kung ano maitulong ho ng local council, ay kami nakakot. Dahil sa akin ng tingin, mas maganda yun. Kaya ho, siguro ngayon, lalo ako magiging eager to push through that ordinance para lalo natin matulungan ang mga kabataan na gusto magkaroon ng negosyo. Dahil ako'y naniniwala sa negosyo, madali asenso, sa trabaho, matagal ho ang pag-asenso. Dahil binuksan na ho ninyo yan, siguro yun ay magiging open window para sa iba rin hong mga civic organization na targetin natin ngayon ang ating mga kabataan. Na sa ganun no, ay maraming kabataan talagang lulong na sa sa mga cellphone. Hindi na rin nga natin malaman kung ano yung tunay sa cellphone. Mga AI. Siguro through your project, makakatulong ho tayo sa ating mga kabataan. Thank you. Okay. Pero marami rin negosyo sa cellphone. Okay, Councilor Spy. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, would like to ask for a picture po with the Sangguniang Panlungsod and JCI Lipa po. Nakakatuwa po. Oo nga,
Nakakatawa po na lahat ay JCI member. Resume ka o resume o suspend ka? Resume na po. Okay, session resume. Thank you, Mr. Chair, and thank you to the JCI Lipa. Would like to add lang po no, na nakakatuwa po dahil ilan po dito sa miyembro ng Sangguniang Panglungsod ay naging member ng JCI Lipa. At sila-sila rin po maghaharap-harap. Mr. Chair, bago po tayo magtapos ng ating session, nais ko po sanang kilalanin ang atin pong isa sa mga Lipenyo na si Mr. Mark Marasigan na nanalo po ng Mr. Celebrity International 2025 sa Malaysia at nanalo din po siya bilang Mr. Best Profile Picture and Mr. Key Opinion Leader Award na kung saan tayo po ay proud na kilalanin ang isa po sa ating mga kababayang Lipenyo. Kaya nice po natin na magpasa po ng isang resolusyon na kinocongratulate at kinikilala po ang isa sa mga Lipenyo na lumahok dito po sa patimpalak ng Mr. Celebrity. I move for the passage of a resolution congratulating and recognizing our fellow Lipenyo, Mr. Mark Marasigan, for winning the title of Mr. Celebrity International 2025 held sa Malaysia po, Mr. Chair, for urgency po. There's a motion to consider urgent the said matter. Any second? Duly seconded, matter is now considered as urgent. At the same time, Mr. Chair, with the same subject and topic, would like to move for passage of resolution for the third and final reading, recognizing and congratulating Mr. Mark Marasigan. Any second? Jointly move, Councilor Manalo, Ronquillo, Silva, seconded by Councilor Angeles Lina, Lopez, Luansing, Macala. And hearing no objections, the motion is hereby approved on its third and final reading. Thank you, Mr. Chair. And Mr. Chair, lastly, nandito rin po ang ilan po sa ating mga officers ng civil society organizations of Lipa na kung saan ay kasali po ang CSO Lipa sa pagdiriwang ng ating pong kapiyastahan at meron din po silang mga programs na inihanda po para sa atin at isa na nga po dyan yung atin pong Gandang Lola na kanila pong inorganisa at meron din po silang bingo na kung saan ay ito po ay mabibili po ang tickets sa atin pong Fiesta World Mall at ang isa pa po ay yung atin pong mga tents or booth na kung saan ay iso-showcase po ang iba't iba pong mga businesses or mga pagkain dito po sa lungsod ng Lipa. Gaganapin po doon po sa City Plaza po natin. Para po sa mga nais na mag-sponsor ng ilan po mga programa or nais pong tumulong o bumili ng tickets ng atin pong CSO Lipa, you're very welcome po to contact President Gwendolyn Wong bilang siya po ang presidente ng CSO Lipa or any officers ng CSO Lipa po para po ma-promote din natin ang iba't iba pong negosyo at talent dito po sa lungsod ng Lipa, Mr. Chair. Yun po ay for announcement para po mas marami po ang makaalam at makasuporta sa atin pong CSO Lipa projects po, Mr. Chair. Thank you po. Okay, maraming salamat. Councilor Merlo. Mr. Chair, alam mo nyo, ako yung natutuwa, ang nagiging Miss Lipa ay taga-Lipa. Siguro mahirap daw ho pala, Mr. Chair, ang maging Miss Lipa. At medyo malaking gaso, sakripisyo yan, Mr. Chair. At sa katunayan ho ay siguro kung wala hong makukuha tayong Miss Lipa, ay hindi rin ho magiging masaya ang pagdaraos ng kapistahan. At sabi ko nga ho, may gastos yan at sakripisyo ng pamilya ang pagiging Miss Lipa. Kaya Mr. Chair, akin ho sana na bibigay ang pagkakataon kay Kusala Bines na magkaroon tayo ng isang resolution appreciating and recognizing the
Channel Lipa for the year 2026, Mr. Chair. Mr. So, Chairman, I give the... objection. Before that, we need to celebrate muna yung piyesta bago tayo mag-resolution ng... Mr. Chair, sa akin salamat. siguro mas maganda, mas maaga, upang sa ganun, Mr. Chair, dapat nga ho, nung tanggapin niya, tayo na-appreciate na natin siya Dahil, sabi ko nga ho, sakripisyo ng pamilya, at hindi lamang ho, Mr. Chair, malaking pera ang involved ho dito. At baka nga ho dumating, nakakatakot, Mr. Chair, baka dumating ang panahon na tayo'y magdadaos ng lipa piyesta, ay wala ho tayong mislipa. Dahil, Mr. Chair, mahirap po ang maging ganun din ho, Mr. Chair, sa naging kuno natin, Mr. Chair, sa naging presidente ng Lipa Committee, Mr. Chair, bigyan na rin ho natin. At, Hindi, Mr. tama Chair, ho yun eh. I am requesting the good chairwoman na siya na ho ang mag-file ng motion, Mr. Chair. Hindi, tama ho yung kay Crucial Merlo, pero sana after the event, baka pamaya itong dito kumurag, alam ganyo yung salita kumurag, umatras yung chairman ng Garner, umatras yun ng chairman, tapos nabigyan natin ng appreciation. Tingnan muna natin yung activities, kung successful o ano sila, para sa Sangguniang Panlusod, ay makapag-justify, napakaganda nga pala ng mga committee array, at dapat natin pasalamatan. So, in advance, para ho yung panahon, yun atin hong nakarae, wag na nating balikan. Okay, so ano ang ninanais ng August body o ng mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod? After na. Sabi na, Chairman. Sabi nga, Mr. Chair, inumin pareho, mahalaga, mabigyan. Kaya lang, mas maganda na na-appreciate na ho natin. Mas una na-appreciate kaysa sa kapa. Ibig sabihin, kung kailan, parang sabi ko nga, sakripisyo na ang maging presidente. Ano kayo pagbuboto pa natin? Sa akin no tingin, Mr. Chair, mas maganda ho yung mauna na ang pagkilala sa kanila. O pa sa ganun, yung kinatatakutan ni Paring Nilo na baka kumurag ay hindi mangyari. Yun na ho, nagsalita na naman ho, Chairman, na after the celebration na ho, kasi nga mahirap po yung future o yung bukas ay ating babasahin na ngayon. Okay, so after na. Okay. Mr. Chairman, I move to adjourn. Any second for adjournment? Wala na po naiwan. Bago tayo mag-adjourn, wala nang naiwan na kailangan talakayin o ano. Kung wala na po, any second? The seconded session is now adjourned.